Marian Rivera dinamay daw ni Vice President Sara Duterte. At ito, Pangulong Donald Trump, winarningan muli si Marcos Jr. Naku po mga banateros, ito yung mga nagbabagang usapin ngayong dito sa politics world. Pati itong sikat na artista na si Marian Rivera ay nadamay na daw or dinamay daw ni VP Sara Duterte. Bakit kaya? So mamaya ipapaliwanag at ipapakita natin yan sa inyo. At ito, yung babala ni Donald Trump kay Marcos Jr. Alam naman ho natin ngayon na patuloy walang katapusan na usapang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na kahit walang may pakitang mga ebidensya itong mga ulupong ng mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon mga banateros, ito nga yung malupit dyan, talagang lumalabas ho ngayon sa mga netizen na itong tunay na problema ng bansang Pilipinas, itong mga kinakaharap, talagang alam nyo sobrang dami. Sa totoo nga lang, ito ano natin sa inyo iisa-isahin ho natin basahin itong mga dapat ay kaharapin ni Marcos Jr. No, etong mga dapat na problema na dapat ay number 1 na pinag-uusapan diyan sa Senado. Ulitin ko po sa inyo mga banateros, 25 million to 70 million ng ginagastos araw-araw or sa kada hearing diyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ganun kalaking pera. Samantalang etong mga dapat na issue na pinag-uusapan natin, kagaya lang ho nitong babasahin ko sa inyo, makikita nyo dyan saglit sa ating screen, yung may nakalagay pang caption na huwag sanang kalimutan ito. Bawat piso galing sa taong bayan. Meron dito po na 241 billion na illegal insertion ni Martin Romualdez. No, 2025 illegal insertion in national budget. So hindi na rin napag-uusapan 'yan. Ito pa po 117 million PDIC pondo para sa proteksyon ng depositor sa bangko ginamit na rin. No, so yung iba siguro dito hindi to alam, no. Yung iba nating mga kababayan hindi to alam etong mga kabulastugan na ginawa ni Marcos Jr. Meron pa ho dito na 62 billion SSS funds. Hanggang ngayon wala pa rin 'yan. 500 billion flood control. Hanggang ngayon wala pa rin mga banateros. 89 billion PhilHealth funds. Wala pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Hanggang ngayon hindi pa rin pinag-uusapan. 62 billion Land Bank of Pills funds, wala pa rin. Hindi pa rin napag-uusapan at kinalimutan na ng ibang mga politiko, lalong-lalo na ho nung mga BBM senators. Ito pa isang malupit. 200 billion Maharlika funds, wala pa rin hanggang ngayon. Hindi na rin natin ito nababalitaan. Ito pa yung 129 billion na gold serves. Hanggang ngayon saan hindi natin alam kung saan ba ito ginamit, bakit ba ito ginalaw agad. Wala namang, alam nyo, sa totoosin lang, ginagalaw lang ho ito pag may emergency na sa bansang Pilipinas. Nagkaroon ba ng pandemya nung panahon ni Marcos? Wala naman Pandemya ng corruption meron, pero pandemya na sakit na kinakaharap ng bawat Pilipino, wala. Pero sa totoo lang mas dihamak na may pandemya ho tayo ngayon dahil biruin mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, gumastos lamang po ng halos 4 trillion. Hindi pa nga sa totosing buong termino ni Pangulong Duterte kaya nagkaroon ng utang or nadagdagan ng utang ng Pilipinas ng 4 trillion dahil sa pandemya at sa iba pang mga pinaggastusan nung panahon ni Pangulong Duterte. Samantala ngayon, nasa 8 trillion na. Sa loob lamang ng 3 years yung nautang na ni Marcos Jr. Ang tanong, saan kaya ginamit itong gold serve na to? 'Di ba? So nandito rin 62 billion GSIS funds. Asan na to? Aba, ang tagal na rin natin to hindi na pag-uusapan. Hindi buti sana kung piso lang to. Kahit nga piso billion, million na ang pinag-uusapan dito sa pera na to. Eto pa malupit.
DBP funds, wala na rin. 14.37 billion small town lottery prize, wala na rin. Ano na nangyari dito? 'Di ba? O ito pa malupit, yung US 1.9 billion investment, ito po ay galing sa ano, ito ay Terminal 3 sold 48 billion Marcos admin. So hindi na rin natin nabalitaan kung saan na napunta to. Ito pa yung ano, yung ayun, nasabi na pala natin tong 62 billion na to GSIS. So mga banateros, nagpo-focus tayo ngayon sa napakalaking pera na ginagastos dyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero etong mga kinakaharap dapat at number one na pag-usapan ng Senado, ng Congress, at syempre, sabihin na natin na kahit si Marcos Jr., kahit hindi na nga, syempre, sino ba naman na ipagkakalulu ang sarili niya? So number one dapat na umaksyon dito ay ang House of Representatives at ang Senado. Dito sa hinahanap nating pera na nagsimula sa administrasyong Marcos. Pasensya na kayo kung ganito boses ko dahil namamauso tayo ngayon, no? So mga banateros, mga kabiyaya, ang tindi ho nito. Biruin nyo, bilyon-bilyon po, trilyon ang nawawalang pera na samantalang patuloy tayong gumagasto sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na hindi naman natin napapakinabangan. Ilang beses ko na yan sinabi, mga banateros, na kahit ma-impeach si VP Sara Duterte, hindi bababa ang presyo ng bigas, hindi bababa ang presyo ng gulay, ng bilihin ng karne, ng manok, lahat. Hindi bababa ang krimen sa Pilipinas at hindi ikakayaman ng Pilipinas ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, dyan at dyan lang tayo nagpo-focus. Dyan at dyan lang ho tayo, mga banateros, na patuloy na sumusubaybay. Hindi ko naman sinasabi na wag nating bantayan, pero alam naman din natin na sobrang galing ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang pinupunto ko, etong mga sinasabi ko ito ay diretsa or direkta doon sa mga politiko, lalong-lalo na sa mga senador, sa mga congressman, na puro lang sa impeachment ang pinag-uusapan ngayon. Alam naman natin, kagaya lang, 'di ba, sinabi ni Pinky Lacson ni Maring Pinky na aabot daw ng Pasko or mahigit pa itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So alam naman din natin na kaya ginagawa nila to is para tabunan itong issue na kinakaharap, katulad yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Para hindi nyo mapansin yun, ito yung ginagawa ng administrasyon na pang-habla or pang-display, pang-tabon. Pero sa totoo lang, yung sa likod ng impeachment na yan, ay yan po yung hinahanap nating mga pera na nawawala ho ngayon. Katulad na lang ho niyang illegal insertion na yan na 241 billion, yung 500 billion sa flood control. 'Di ba? At bakit patuloy na lumalaki ang utang ng Pilipinas? Alam kasi ni Marcos, ganito po kasi alam kasi ni Marcos Jr., mga banateros, na susubaybayan ng mga Pilipino etong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya gustong-gusto nilang gawin to. Sa totoosin lang talaga, yung about po sa pagpapapatay kay VP Sara, ay kayang-kaya talaga nilang gawin yun. Pero hindi nila pa ginagawa kasi nga kulang pa sila or hindi pa sila bastante sa mga ninakaw nila na pera natin. Kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin na impeachment at impeachment pa rin ang pinag-uusapan kasi nga para hindi mapansin etong tunay na issue na dapat natin pinag-uusapan. Ang masaklap dito, etong mga senador na to, isa pa tong mga senador na hindi ko nilalahat ng senador, yung mga senador lang ni BBM. Etong mga senator ni BBM, imbes na, alam mo yun, na tutukan itong mga tunay na issue ngayon, hindi nila ginagawa. Sabi nga ni Erwin Tulfo, di ba, wag na daw pansinin yung flood control scam na yan. Di ba, biruin mo? So, ibig sabihin, talagang lumalabas ngayon na itong mga BBM senators
ay talagang masasabi nating tumanggap talaga ng bilyong-bilyon or milyong-milyong pera na nanggaling sa ninakaw ni Marcos Jr. Romualdez at Lisa Araneta Marcos sa kaban ng bayan. Kaya ngayon, suportado nila tong impeachment na to at kaya pinapatuloy, pinapahaba at papahabain pa nila ng papahabain yan dahil para hindi to mapansin yung mga issue na yan. Ang masaklap pa dito, yun nga, sinabi ko nga sa inyo, nasa 25 to 70 million ang ginagastos araw-araw sa kada impeachment trial. So, alam kasi ni Marcos na talagang susubaybayan ng taong bayan yan eh. Alam ni Marcos Jr. na talagang tututukan ng taong bayan itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya patuloy nilang ginagawa yan ng paulit-ulit at papatagalin nila yan ng papatagalin. Wala silang pakialam kung milyon ba ang ginagastos dyan sa hearing na yan para lang, kasi biruin mo, yung 6 trillion na 2026 national budget, mga banateros. Biruin mo yan na kung ngayon tinatrabaho na nila yun dahil tayo ay nakapokus sa impeachment. Dahil kung yung 6 trillion na yan ay patuloy pa rin na pinagnanakaw ng Administrasyong Marcos dahil paano natin mababantayan? Yung mga senador na lumalaban na mga nagbabantay diyan pinakulong. Kagaya lang nila Senator Bato, nila Senator Jinggoy at Senator Rodante Marcoleta. Yung isa pa yung unang-una pang lumalaban sa korupsyon kagaya lang ni Pastor. Pinakulong din nila, pinapahirapan nila. So yung mga tao na yan yung mga tigapagbantay. No, yan yung mga tigapagbantay ng kaban ng bayan na ipinakulong ni Marcos Jr. para nga hindi sila mabisto. Dahil nung panahon na nasa laya pa etong si Pastor, talagang lagi niya yung binobroadcast sa SMNI at sa iba pa. At lagi niya sinasabi sa mga Pilipino na yung iba nga dati ay hindi naniniwala kay Pastor pero ngayon ay talagang chineckmate or talagang naliwanagan na sila sa mga sinasabi binubulgar ni Pastor noon na ngayon ay nangyayari na. Kaya nga etong 6 trillion kinakabahan ako dito No? Kinakabahan ako dito na kung mapapansin nyo sa kada budget, 'di ba? Katulad ngayon may budget na naman na hinihingi sila. Kung hindi ako nagkakamali, 7.2 trillion na naman sa 2027 national budget. So kung mapapansin nyo, kada may budget na hinihingi ang Administrasyong Marcos, may mga ganitong issue. May issue kay VP Sara, may issue kay Pangulong Duterte, 'di ba? Iyon ay isa talaga nilang taktika para malihis yung isip natin. Sa madaling salita ay minamind condition nila tayo para hindi natin mapansin yung pagnanakaw na ginagawa nila sa kaban ng bayan. So ngayon, kung maaaprobahan na naman etong 7.2 trillion na pondo sa 2027 national budget, paldo na naman sila. Isipin nyo maigi kung aabot ng halos ilang buwan etong impeachment ni Vice President Sara Duterte, mauwi man to sa impeachment o hindi, at least ang talagang puntirya nila dito, mga banateros, ay mapagtakpan yung pagnanakaw na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Ilang taon na nila tayo niloloko? 2023, 2024, 2025 na yan nga yung issue ngayon, at 2026, tapos ngayon may 2027 national budget pa. Yung 2026 hanggang ngayon, may nakita ba tayo na inere ng Administrasyong Marcos na nakapagpatayo sila ng sandamakmak na paaralan? Sa Quezon City, sige, sabihin na natin meron. Bakit? Quezon City lang ba ang Pilipinas? Paano naman po yung mga lugar na nasa probinsya, sa iba't ibang lugar? So, ang tatanungin dyan, yung mga congressman, yung mga mga sumasakop sa mga distrito. Tapos pag hinanapan natin yung mga congressman, ituturo naman nila yung administrasyon. So ganyan ang nangyayari, nagtuturuan na lang sila
Kaya nga itong impeachment, papaubutin nila to ng ilang buwan hanggang sa matapos na or maubos na yung pera ng taong bayan. Kaya mga banateros, dapat hindi talaga natin to kinakalimutan. Etong lahat ng mga kabulastugan, mga pagnanakaw ni Marcos Jr. Napakasakit lang na iilan na lang ho ang natitira ng mga nagbubunyag ng pagnanakaw at kademonyohan ng Administrasyong Marcos. Kasi halos po yung unang-unang nag-reveal ng kawalangian ni Marcos Jr. na si Pangulong Duterte at si Pastor, ipinakulong ni Marcos. Si Marcoleta, si Bato de la Rosa, ipinakulong ni Marcos. Yung ibang mga senador tinatakot para lang hindi sila kalabanin, hindi halungkatin. Si Joel Villanueva na dati pinagmamalaki niya na siya daw ang unang nagbulgar ng kasamaan ni Saldico at Romualdez. Pero ngayon, nasan na? Nandun na siya sa hawla ni Martin Romualdez. So wala na mga banateros. Kaya siguro ang magandang gawin na lang talaga natin, tayo mismo. Aaraw-arawin natin kakalampagin kahit sa social media, sa Facebook, mag-post tayo na asan na to? Asan na ito? Asan na to Pangulong Marcos Jr.? Asan na yung pera na to? Napakinabangan ba namin to? Napakinabangan ba to ng mga kababayan namin, ng kapwa namin Pilipino? Napakinabangan ba namin to? Hindi. Hanggang ngayon nga wala silang may paliwanag sa di ba? Sa mga nawawalang mga insertion, sa mga pondo, budget, wala. Kahit yung mga senador na tawag dito, yung mga senador na di umano ay nakatanggap, tahimik din. Pero ang lalakas nilang magkomento about sa impeachment, pagdating dito sa flood control scam, nga sila. No? Kaya nga talaga sobrang walang kwenta po talaga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang-una, laging nabibisto yung mga testigo, nasusupalpal ng defense team ng Office of the Vice President. Talagang nakahanga-hanga lang talaga din etong kampo ni Vice President Sara Duterte dahil sobrang galing ng mga talagang miyembro ng defense team nila. Ngayon, eto po mga banateros, may mga ipapakita or may ipapanood po ako sa inyong video na bakit nga ba nagkakaletse-letse at sino nga ba talaga ang nasa likod ng mga testigo na hinaharap ngayon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ito po at panoorin natin. Nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Taas na yan, susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her. Ano hong masasabi po ninyo? Initial o unang assessment po ninyo sa day 4 ng impeachment trial, lalo na po itong ikalawang testigo po ng prosekusyon? Una-una ako'y nagpapasalamat sa SMNI, sa DZAR sa inyong pag-anyaya kasi kanina pinakikinggan ko yung inyong news reports at compared do sa mga napakinggan ko kagabi, galing do sa mga tinatawag nating traditional media o yung ang mga nagmamay-ari ay yun ding mga nagmamay-ari ng mga pinakamalalaking negosyo dito sa Pilipinas, kayo'y balansyado. You showed also the questions of the senator judges as well as the defense panel, samantalang yung iba kagabi puro lamang yung mga questions ng prosecutor at halatang halata mo na slanted yung kanilang pagbabalita. Na hindi tuloy makuha ng ordinaryong mamamayan na nakikinig doon sa kanilang mga istasyon yung talagang nangyari doon sa hearing kahapon, no? Kaya't ako'y nagpapasalamat at ako'y binigyan naman ninyo ng pagkakataon na makapulong kayo ngayong umaga.
Opo. Thank you, Sir Dito. Ano yung masasabi po ninyo na doon sa naging cross-examination na pinuntirya po ng depensa yung mga dokumento na discovering may mga discrepancies, may mga baga hindi naaayon, no, sa timeline at sabi typo. Sa inyo pong pananaw, gaano ho ito kabigat o para po sa isang prosekusyon o sa depensa man ang ganitong ipinapakita na isang testigo po sa impeachment trial? Kung ang mga itong sila Lotok at sila ano pangalan no isa Kalilong Yes. no o yung kanilang grupo ay nagkataong ang boss nila ay si dating PNP Director General PNP Chief Ping Lacson, tatawaging Islapi yung kanilang report. Ganyan din ang ginagamit na description, hindi lang ng mga pulis kundi pati ng militar, no? Islapi ibig sabihin basura yung kanilang investigasyon. In such a high-profile case, hindi naman ito, miski na ordinaryong tao halimbawa ang iyong iniimbestigahan, dapat tama lahat ng iyong sinusulat. Ini-inspection mo ang bawat linya ng iyong report at iyong affidavit. Ito, Vice Presidente ng Pilipinas at pangalawa, napaka-high profile nitong case. Buong Pilipinas alam itong kasong ito. Pagkatapos ang dami mong pagkakamali. Unang-una na lamang, natatandaan nyo kahapon, nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Mataas na yan, susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her, no? Miski sinong piskal itatapon ito, kaya nga miski DOJ napahiya kasali rin naman ng DOJ dyan sa pagdiin kay Vice President Inday Sara, pero miski sila napahiya doon sa unang report kaya ibinalik at humihingi ng additional evidence. Opo. At bukod pa dyan, Sir Dito, madagdag ko lang din, yung pag-amin po ng ni Attorney Lotok na gumagamit po sila ng templated na mga affidavits o template affidavits na may magkakahawig po, no? Na maling spelling, na discovery po yan. Tulad po nung yung mama na sinasabi po doon sa affidavits para po sa iba't ibang agents. Sa tingin po ninyo, ito po ay minadaling demolition job o talagang standard operating procedure na ng ahensya? Ang lahat ng ito ay demolition job from the very beginning. Ito'y matagal ng pinlano. It is a conspiracy from the very top of government, no? Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, mas maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya alam nila ang plano, talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, ng public accountability hearings, na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd, to the point na ikaw man ang nasa lugar ni Vice President Inday Sara, halatang halata mo na persecution ito. This is an inquisition. Parang nung panahon ng Kastila, nung panahon ng mga hari at reyna sa Spain na ini-inquisition ng mga Hudyo, ini-inquisition ng mga hindi naniniwala sa simbahang Katoliko, no? Ganun ang sistema Kaya talagang nirarush pa nila yung investigation. Sipin mo, November 23 ng madaling araw nang magsalita si Vice President Inday Sara, yung bugso ng damdamin niya, yung galit niya dahil sa nais na ilipat ang kanyang Chief of Staff na babae pa man din mula sa House Detention Center to the Women's Correctional sa gitna ng gabi, no? Sa madaling araw. So talagang
sinadyaan lahat ng ito, no, para mapikon, magalit, no, si Vice President Inday Sara at magkaroon sila ng dahilan para i-trigger yung first impeachment complaint na ginawa February 5. So minadalian from November 23, 24 all the way to the Christmas vacations all the way to January 30 yung first affidavit or IDF. Opo. At nanindigan pa itong si Attorney Lotok na may real and actual threat nga daw. Umano itong banta ni VP Sara, gamit daw yung 4 na batayan, yung kanyang manner, yung kanyang literal meaning, yung toxic relationship at yung nature ng kanyang instruction, Sir Lito. Pero dapat ba sa mata ng publiko, dapat bang paniwalaan ang mga ganitong mga sinasabi ng testigo kung kulang o baga may error, may typo error, mali-mali yung mga petsa at hindi pa masyadong hindi may personal na hindi pa nga alam niya kung ano yung talagang kumpletong detalye ng ginagawang investigasyon doon sa ibang mga media. Sa inyo pong pananaw, Sir Lito, ano yung masasabi po ninyo? Masyadong imaginative, no, at speculative yung kanyang mga conclusions, no. Matatandaan natin na nagtanong mismo si Senate President Sherwin Gatchalian at maging si Senator Alan Cayetano na binanggit niya doon sa kanyang report yung statements ng AFP, ng PNP, ng National Security Council, pero hindi man lang niya in-interview ang mga opisyal nito. Hindi man lang niya tinanong anong ang findings or hindi man lang siya humingi ng tulong dito sa mga to. Meron diyang CIDG, meron diyang ISAP, meron diyang National Security Council na merong malawak ang kaalaman tungkol sa intelligence. Bakit hindi man lang sila nakipag-ugnayan dito? Kaya bistado na minamadali lamang yung report dahil nga planadong-planado yung first impeachment complaint na ngayon ay inulit sa second impeachment complaint. No? This is a setup. Malinaw na malinaw ito. No? Opo. Sir Lito, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, doon po sa mga senator judges, papaano po ninyo tinitingnan ang kanilang mga political biases, kung meron man? Well, hindi ko nababanggitin kung sino kasi lahat naman tayo siguro makinig. Siguro may mga isa o dalawa na malinaw na may script na binabasa at mukhang nagte-text yung prosecution panel o yung mga congressmen dun sa kanilang mga kakamping senador. Pero makikita rin natin na basically open ang mind ng karamihan, no, doon sa mga nagtatanong na senator judges, no. Kaya nakapunto sila ng mga magagandang aspeto kung saan nabutasan itong testimonya nitong si Regional Director Lotok, no, na nalaman ko lamang kasi nung Sabado nagkataong ako'y naimbita sa 60th wedding anniversary ni dating Mayor Lito Atienza at ang nakaupo ko sa lamesa ay puro mga pare, no, mga pari ng simbahang Katoliko kasama si Bishop Bacani at doon ko lang nalaman na ito palang prosecutor ng yung lead prosecutor dito sa article na ito, si Attorney Ligutan, ay classmate ni Jude Asidre ng Tingog Party List, no, na bata ni Speaker Romualdez. At kahapon do sa pagpapalit nila kasi yung isa do sa mga nasa lamesa namin, classmate niya sa seminaryo. Mag-classmate sila sa seminaryo. Si Asidre siya at saka itong si Ligutan. Pagkatapos, ito pala si Lotok ay nagkaroon din, taga-waray-waray din. I'm not making any. Binanggit ko lang ito just to show na siguro nga talagang planadong-planado ito, pati yung mga cast of characters, wika nga, puros mga taga isang lugar lamang, ano. But the point is, palagay ko unti-unting nabubuksan ang pananaw ng ating mga senator judges, no, dito sa napaka-damaging na testimony nitong si Lotok, Attorney Lotok, no, para nilang makita na talagang mukhang sinet up lamang si Vice President Inday Sara Duterte rito at wala talagang malinaw na basihan para sabihin siya ay inciting to sedition. Napakabigat nun para mo maano sa ganyang klaseng investigation. At pangalawa, yung grave threats, no, which constitute, according to the prosecution, an impeachable offense. No? Sir Lito, si Admar po ito. Magandang umaga.
Magandang Mapapansin umaga po sa iyo, natin every panahon ng kampanya during sa pagsasalita ng mga politiko. Hindi rin may iwasan itong mga ganitong mga banta-banta na alam niyo na, pagkalaban sa mga politika, pang-bluff, lalo na pag may narinig ka na banta, iba-bluff mo rin siya kasi meron din akong nababasang mga komento po na kung sadyang gustong i-assassinate ng pangalawang pangulo ang kanyang target, bakit niya ito isa sa publiko, Sir Lito? Tama ka dyan, Admar. At maski na ordinaryong tao sa karsada, palagay ko, maniniwala dyan sa iyong puntong sinabi na yan. No? Kung talaga meron kang plano, bakit mo i-advertise? Bakit mo sasabihin antimano kung ano yung plano mo? Para bang yung ginawa nitong si dating nung first day ba yon o second day yata ng trial na si Attorney Lorna Capunan na sinabing balak daw nilang kuning hostile witness si Vice President Inday Sara. Kung may balak kang ganun, wag mo sabihin, imbitahin mo na lang, humingi ka na lang ng sampina at testificandum, no? Kaya yun ang problema sa mga tao na nauuna ang daldal kesa sa pag-iisip na malalim na pag-iisip at pagsusuri, no? Talagang kung paano inaaksaya ng mga ito ang panahon ng buong sambayanan na dapat ay nakatuon sa mga pang-araw-araw na problema natin. This is all toxic political noise, no? At paalala ko lamang sa ating tagapakinig na matatandaan nyo siguro na si Bongbong Marcos, mismong presidente, nagsabi noon na this impeachment will not do any good for a single Filipino. Di ba meron siyang sinabing ganon noon na ayaw niya raw, kesyo hindi niya raw gusto itong impeachment. Samantalang ngayon, malinaw na malinaw, nagsisinungaling silang lahat. Opo, at batay nga dito sa impeachment law natin, no, sa 1987 Constitution, yung accountability of public officers, sinasabi nga dito na ang pwedeng kaharapin, ma-i-impeach ang isang impeachable official kung meron siyang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other crimes, or betrayal of public trust. Parang hindi ata na isaklaw itong Article 4 na ito sa high crimes, kung di ako nagkakamali ha, kundi doon sa betrayal of public trust ata. At marami akong nakakapanim din ng mga abogado na kung simpleng ganyan lang, dapat nalahad na lang dito sa 1987 Constitution na pati na lang yung mga common crimes kasi specific naman dito yung yung mga talagang dapat ma-convict siya or meron siyang kasalanang nagawa. Wala naman po yung mga halimbawa, yung sinasabi rin nilang grave threat at sabi nga ng depensa, isapahan na lang siya ng kaso sa RTC or MTC kung sino bang nakakasaklaw nito. And to take note, mahigit isang taon na naisubmit yung kanilang resulta ng kanilang investigasyon sa DOJ at hindi pa ito umusad sa korte, Sir Lito. Tama ka dyan, Admar. Bakit binaliwala hanggang ngayon ng DOJ yung investigation report at affidavits nitong NBI, no? Wala pa sila isinasampa unless this is all part of a plan na talagang impeachment ang gagamitin. Hindi yung papanagutin si Vice President Inday Sara for grave threats, kundi gamitin ito, i-elevate ito sa impeachment trial dahil ang kanilang gusto lamang mangyari ay ma-disqualify siya na tumakbo sa 2028 presidential elections. Dahil sa malakas ang kanyang mga popularity, hanggang ngayon mataas ang kanyang popularity numbers, samantalang pabagsak ng pabagsak ang popularity at approval at trust rating ni Pangulong BBM. So talagang ang intention lamang ay mawala siya sa eksena, no? In the same way na inalis nila rito si Pangulong Rodrigo Duterte at itinapon doon sa ICC na labag sa sarili nating batas maging sa mga patakaran ng ICC, no? So all of this is political. Yun na nakakainis dito sa mga nangyayari sa ating bansa, Admar, no? Isinasakripisyo ang kalagayan ng ekonomiya, ang kalagayan ng bawat isang mamamayan para lamang sa politika, para lamang manatili sila sa kapangyarihan at manatili rin sila sa pagnanakaw sa kabangbayan. Opo, dito naman po sa pagbabatay, kung pagbabatayan po natin yung mga sinasabi ng mga witness, yung mga nasa prosekusyon, lalo na yung mga aligasyon or mga pumupuna dito sa pangalawang Pangulo, may isasantabi ba natin na wala talagang kamay ang ehekutibo, lalo na ang Pangulo sa mga kasong kinakaharap ng pangalawang Pangulo? Now,
parang ginagawa naman nila tayo mga tanga para mangyari ito. Unang-una, dun sa unang impeachment trial, sino unang-unang pumirma? Anak ng Pangulo. Sino huling-huling pumirma? First cousin ng Pangulo, noon na speaker pa. Pagkatapos dito sa pangalawang impeachment trial, kitang-kita naman natin dun sa ginawa parang mini trial nitong si attorney Congresswoman Jervy Luistro. Kitang-kita naman natin kung paano pinatakbo yung investigasyon, no, yung preliminary investigation so-called doon sa Committee on Justice. Na ngayon ay mas marami ang pumirma, 257 ba o something like that, no? 257 na batay sa mga sinasabi ng kapwa congressmen nila katulad ni Congressman Egay Erice ay mukhang may pabuya para ka pumirma, no? At yun na nga, na-discover na natin yung flood control projects, no, noong 2023, 2024 and 2025 budgets. Siguro ngayon farm to market roads naman ang panggagalingan ng kanilang mga pabuya, no? This has become so much of a criminal conspiracy against the interests of the Filipino people. Opo, agad po na depensa ng administrasyon ay walang halong politika ito, lalo na yung mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, nagiging kritiko ng administrasyon na maraming kinakaharap na kaso, nakakulong na ngayon, meron pang bantang ikukulong yung iba, pero sasabihin ng administrasyon, lalo na Malacanang, na walang halong politika ito. Paano maging kapanipaniwala ang ganitong pahayag po, Sir Lito, sa mga pangyayari po ngayon para paniwalaan natin sila na walang halong politika at nagkataon lamang ang lahat? Unang-una, nakita natin kung paano si presiding officer Senator Chis Escudero ay sinabihan, inakusahan na hindi lamang doon sa nitong si Yusek Romy Bernardo na ngayon ay state witness, no? At na-implicate din doon sa mga sinabi ng mga Marines, ex-Marines, ex-sundalo tungkol sa mga delivery ng maleta, no? Na tinakot at nung bumigay, ngayon ginawa pang presiding officer. So meron ka ng presiding officer na bagamat so far dahil matalino naman yan, bigay na natin sa kanya yon kay Senator Chis Escudero at magaling na mga abogado yan. Pero at the end of the day, hindi mo matatanggal yung duda o yung agam-agam na kasi merong sword of Damocles over his head. Ganon din si Senator Joel Villanueva. Sabi ng ombudsman, sa loob ng 2 linggo, magsasampa na kami ng kaso. O 2 buwan na po ang dumaan sa ombudsman Boying Remulla. 2 buwan na po. Ananasan yung kaso. Pero in the meantime, tumalo na doon sa kabila, no? Si Senator Marcoleta, walang kakwenta-kwentang kaso na ginawa plunder imbis na graft, no? Kitang-kita natin na talagang they will move heaven and earth, wika nga, para lamang matanggal sa pagka-vice presidente si Vice President Inday Sara. Kaya ito'y magtatagal pa ito at in the meantime kung ano-anong kabulastugan ang ilalabas nila, maaring yung mga iba ay hinahanapan pa nila ng ebidensya hanggang ngayon ay nag-fishing expedition pa sila para lamang siraan ang siraan. Kasi double prong dito, Admar. Kung halimbawa ang ating mga senator judges ay hindi bumoto for conviction, no, dahil 16 votes ang kinakailangan to convict at hindi nila maabot yung 60 na yon, gagamitin nila itong mga buwan na darating ng investigasyon para siraan si Vice President Inday Sara, katulong ang media na kakampi nila, no? Para nga ang lumalabas lamang sa mga ibang media, liban na lamang dito sa SMNI at saka sa Net25 ay slanted para ikundina in the public eye itong si Vice President Inday Sara. Napaka-unfair ng ginagawa. Ang politika dapat merong tawag sa Kastila, hugar limpyo yung patas na laban. Dito sa gobyerno natin walang patas na laban Everything is always one-sided. Opo, at nakikita nyo rin po ba, Sir Lito, na sakaling i-impeach nila ang pangalawang Pangulo, lilipat na sa kanila ang mga supporter ng pangalawang Pangulo kung sino man yung kanila pong magiging pambato. O baka naman, under pa rin ng ni Vice President Sara Duterte, mga galing sa suporta niya, doon lilipat yung mga supporter niya. Primero sa tanan, Admar, kitang mga Bisaya, kitang mga taga Mindanao, dili man kita mo uyon sa kining mga gihimo nila kontra kang Inday Sara. That is 33.5% of the vote. Hindi ko pa binibilang ang mga Bisaya at ang mga taga Mindanao na nakatira sa Luzon, no? Yun hindi matitinag yon sapagkat nakita nila, no, kung paano inapi
ang kaya na sabihin na natin kapwa nila Bisaya at kapwa nila Tiga Mindanao na si Inday Sara, at maging ang siguro hindi ako nagkakamaling sabihin na ang Pangulo na pinakamahal ng taong bayan, hindi lamang ng Bisaya at Mindanao kundi pati ng mga taga Luzon at taga NCR, na kanilang sinuko, itinapon, ikinidnap at pinadala doon sa Den Hague. Hindi kayang makalimutan ng taong bayan ang ganyang kalalang kasamaan. Opo, dito naman po sa nakatakdang SONA ng Presidente, ano po kaya sa tingin ninyo, sa assessment po ninyo sa nakalipas na isang taon na ang kanya pong ipagmamalaki? Well, balita ko unang-una, inumpisahan niya itong rigodon o pagtanggal ng ilang mga opisyal sa kanyang kabinete na bagamat sangkot sa mga kung ano-anong akusasyon ng katiwalian ay hindi tinatanggal kundi pinagre-resign dahil may sakit o kaya nire-recycle, no? From one position to another position. Sasabihin niyang paglilinis ng pamahalaan yan, good governance kuno, no? Pangalawa, siguro, at ito'y mga balibalita na nasasagap natin, meron daw mga ilang congressman na sasampahan ng kaso ng patungkol dito sa flood control scandal para naman hindi kahiya-hiya na ibalik sa kanya yung kanyang mga katagang mahiya naman kayo na binitiwan niya noong nakaraang SONA. So, but all of this is optics. Lahat ito ay kunwari lamang. Isipin mo nga, yung secretary ng DPWH gagawing state witness. Saan ka nakakita? Yung taong pumirma ng kontrata, yung nagpabid ng kontrata, yung nagbayad sa mga kontraktor, gagawin mo state witness. Lokohan lahat ito at bare. Kaya nga, kung basta natatawa na lamang tayo kuminsan sa kanilang ginagawa. Pero halatang halata no? Opo. Ewan ko kung ano sasabihin niya sa susunod niya SONA at ano ipagmamalaki niya. Wala namang, ayan. Dito pa lang sa Quezon City, sa Manila, nagbaha-baha na naman. Sa Bulacan, bumalik ang baha. Sa Pampanga, nagkaroon ng landslide sa Davao Occidental, sa Panay, kung saan-saan. Nasaan yung mga proyektong pinagmamalaki nilang 5,500 flood control projects? Opo, meron pong inilabas sa ang SWS na survey na mula -15, naging -7 ang net satisfaction rating. Pero negative pa rin po. Mas marami pa rin po yung hindi satisfied sa pamumuno kumpara doon sa satisfied. Anong basa niyo po rito, Sir Lito? Alam mo, Admar, dapat malaman ng taong bayan na yung pagsa-survey, hindi ibig sabihin na gumawa ka ng let's say 1,200 or 1,800 respondents nationwide ay lahat ng probinsya o lahat ng rehiyon ay nasa survey. So for instance, pag sinabi mong Kabisayaan, sa unang survey pwedeng doon ka mag-survey sa Cebu City, halimbawa sa Tacloban, no? Sa susunod na survey para yung Tambiolo, inililipat, mapupunta naman sa Iloilo, sa Bacolod, ganyan yan no? At kung kakargahan mo yung halimbawa yung Ilocos, dadagdagan mo ang isa-survey mo doon, hindi naman nalalaman ng taong bayan kung paano talaga yung mechanics ng pagsa-survey. Kaya kung matatandaan mo noong 2025, lahat sila, Pulse Asia, SWS, WR numero, ano pa ba yun? Kung sino-sino pa, Tangere. Lahat sila, ibang-iba ang kanilang naging prediction ng survey compared sa naging resulta. Ang tumama lamang si Malutikia, yung kanyang publicus, di ba? Na sinabi niya kung sino ang mananalo at sino matatalo doon sa senatorial survey. Siya lamang ang tumama. Hindi ko pinagbibintangan ng bias ang mga yan. Ang sinasabi ko lamang, hindi mo kayang kunin ang pulso ng buong bansa, no? You can only estimate, you can only approximate. Kaya kung sinasabing -7 na ngayon, dati -25 ba o -15, ngayon ay -7, maaring yan ay dahil napunta halimbawa ang Visayas sa Tacloban, sa Waray-Waray. Napunta, mas madami ang napuntang nagkaroon ng respondents na galing sa Kabikulan o kaya ay sa Ilocos, no? So we have to take all of these surveys with a grain of salt, no? Ang malinaw na malinaw, palagay ko naman lahat ng tao ngayon ay nakakaranas ng hirap, ng gutom, na hindi magkasya yung kakarampot nilang kinikita, samantalang pataas ng pataas ang presyo na wala namang magawang solusyon ang pamahalaan. O ngayon, pumutok na naman yung Iran, nagbobombahan na naman sila doon. Sa isang linggo, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Mano bang tulungan naman ng gobyerno ang taong bayan, bawasan man lamang yung VAT o yung excise tax na pinangako, hindi rin naman ginawa, no? Para man lamang mapaibis na,
medyo makabawas naman, no, sa gastusin ng taong bayan at sa pagtaas ng presyo ng pangunahing mga bilihin. Grabe, ang tindi ng mga pinaliwanag at mga sinabi nito ni Sir Lito Banayo. No? Alam niyo si Sir Lito Banayo, kailan ko lang din to nakilala. Kailan ko lang din to napanood, pero nagugustuhan ko, hindi porket nakadepende sa mga Duterte, pero nagugustuhan ko yung pahayag niya dahil ito talaga yung totoo. Talagang tama itong mga pinagsasabi niya mapatungkol nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito, mga banateros, wag na natin patagalin. Itong mapatungkol dito sa sa warning ni Pangulong Donald Trump kay Marcos Jr. Ito po, basahin natin ha. Trump nanawagan sa mga bansa na kumalas na at putulin ang suporta sa ICC. Pinalalawak ng administrasyon ni US President Donald Trump ang kampanya nito laban sa International Criminal Court or tinatawag na ICC sa pamamagitan ng paghikayat sa ibang mga bansa na kumalas na sa tribunal at ihinto ang pagbibigay ng pinansyal na suporta rito. Ayon sa isang opisyal ng US State Department, bahagi ng hakbang ng Washington ang panawagang umatras ang ibang pang estado mula sa Hague Base Court at putulin ng pondong inilalaan dito sa itinuturing na Estados Unidos nang walang jurisdiction ang ICC sa mga mamamayan at opisyal nito. Binigyan din ni US Secretary of State Marco Rubio na nananatiling tutol ng Amerika sa ICC na tinatawag niyang isang hindi katanggap-tanggap na banta sa soberanya ng Estados Unidos. So alam naman natin mga banateros na may mga bali-balita nga na si Marcos Jr. daw ang tawag dito, ang nagpupondo ngayon sa ICC. At sa tutusin, yan din yung isa sa mga inaantay natin na ikwento nitong ni Saldico. 'Di ba? Naibahagi niya na rin na yung about sa ICC ay talagang may connection din about kay Marcos Jr. So kung etong si Donald Trump ay nagbabala sa mga bansa na sumusuporta sa ICC at kung sakali man na totoo etong mga balita na si Marcos Jr. talaga ang nagpopondo sa ICC, may posibilidad na baka bukas ang makalawa girahin tayo ng Amerika or magalit sa atin ng Amerika. Wala tayong kalaban-laban dyan, lalo pat walang kwenta yung presidente natin, di ba? So ngayon nagalit ang presidente ng Amerika sa ICC, yari tayo dyan. Yari ka dito, Marcos Jr. So ito pa yung isang balita ngayon mga banateros, yung about kay Marian Rivera. Bakit ba dinamay or bakit ba nadamay si Marian Rivera dito sa issue ni Vice President Sara Duterte? May kita nyo dyan sa screen, babasahin natin ha. Medyo brutal lang ang mga maririnig nyo rito kasi nga pinagmumura po ng isang poster or isang netizen na nag-post na nagngangalang Ardolis Arnalo Cindy ang nag-post nito. So basahin natin ha. Gaga ka, animal ka, Sara Duterte. Magnanakaw ka. Pati si Bisaya pa, pati si Marian Rivera idadamay mo. Boba ka. Mas matalino, mabango at mas maganda si Marian Rivera kaysa sayo, Sara Lustay. Karapatan ng bawat isa na makialam lalo ng mga artista na batikusin kayo dahil nagbabayad sila ng tax na ninanakaw nyo lang. Mahiya ka, Inday, kapal ng apog mong dipunggol ka. Ang tindi nitong na to ha. Ang tindi nitong etong post na to laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, alam ko ito ay isa na namang fake news at ni minsan wala naman tayong nakitang post or sinabi si VP Sara Duterte
about kay Marian Rivera. Wala tayong nakikitang ganun eh. No, wala akong nababasa, wala akong narinig sa mga interview ni BP Sara Duterte na binanatan niya si Marian Rivera. At dito may point na hindi kahit sinong opisyal wala talagang karapatan na magalit sa atin kapag nagbibigay tayo ng komento dahil nagbabayad tayo ng tax. Pero hindi ko sinasabing tama na sinabi niya yan kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay gawain po ito ng mga pinklawan, dilawan at mga loyalistang tangang vlogger na gawa-gawa ng issue. Kunwari, ipapalaganap nila sa mga sasabihin nila sa kanilang mga vlog, post na itong si BP Sara ay galit sa isang kilalang personalidad. Alam din naman ho natin kung gaano kalaki ang fan page nitong ni Marian Rivera. At sobrang daming millennials, hindi lang millennials, kundi talagang maraming mga humahanga dito sa artistang to. Kahit ako, humahanga ako dito dahil ang galing umacting, talagang mapapaiyak ka, mapa-comedy, drama man ng pasukan or action man ng pasukan nito ni Marian Rivera. Ginawa ko tong video na to dahil patuloy nga po na may mga ganitong issue na lumalabas patungkol kay BP Sara Duterte. Kaya ngayon nililinaw ko po na wala pong sinasabi si BP Sara Duterte about kay Marian Rivera. Kung meron man, sana napanood nyo na po yan sa SMNI, sana napanood nyo na po yan sa Net25. Malaking issue ho yan kung sakali. Baka mas tinabunan pa yung impeachment trial na yan kung sakali. Dahil nga ito pong post na to ay isang fake news. At kung sino man yung nag-post na yan na pinagmumura mo si BP Sara Duterte, alam nyo, bago ka sana nagmura, bago ka sana naniwala sa mga ka-fake newsan ng mga loyalistang vlogger, sana ay inalam mo muna ang punot dulo kung meron ba talaga or kung totoo ba na binanata ni BP Sara etong si Marian Rivera. So yung mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Pasensya na kayo, malat tayo at medyo pagod din dahil tayo po ay naglipat. Oo, pero secret muna kung nasan tayong lugar, no? Pero tayo po ay naglipat at tayo medyo ay inuubo pa rin. Kaya hindi tayo masyadong makasigaw at wala pa pong masyadong pintura tong background, kwarto, studio na pinagbablagan natin. Lalagyan ko to ng soundproof para kahit magsisigaw tayo dito ay okay lang, hindi tayo maririnig sa labas, no? So yun, maraming salamat syempre mga banateros, at huwag nyo na rin kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw, at pakidamay na rin po ang lahat ng Banateros Brothers, at syempre especially to Banat Bay. Maraming salamat sa pagsuporta sa SMNI DCAR 1026, kay Pastor Apollo Kibuloy, sa pamilyang Duterte, at sa lahat ng Banateros Brothers. So mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad na patuloy na sumusuporta sa amin lahat, at sa mga mahal natin senior citizen, at sa lahat ng mga Pilipinong naniniwala sa aming lahat. So thank you. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye.